pinipilit nga ba talaga ang mga NBI agents po ninyo? Ang tawag po nila ay volunteer NBI agents. Parang hindi ko alam, what is that? A volunteer NBI agent? Sir, una sa lahat, linawin natin, may legal authority ho ba ang NBI para tumulong sa pagpapatupad nitong arrest warrant laban kay Senator Bato? At pangalawa, sinasabi kasi ni Senate President Alan Peter Cayetano kahapon na hindi maituturing na fugitive si Senator Bato at hindi maituturing na obstruction of justice ang pagharang sa kanyang pag-aresto dahil wala pa raw ipinapakitang warrant sa kanila. Really? Well, hindi naman po si Senator Cayetano ang subject ng warrant eh. So yung warrant po dun po sa taong kaarestuhin at kung sino po yung mapipili niyang abogado, no po. So ngayon, malinaw naman po at narinig na natin yung ICC mismo yung nagsalita na meron pong warrant na in-issue. Lamang nga po, pumunta po ng Korte Suprema ang grupo ni Senator Bato at humingi po ng relief sa Supreme Court. Kung kaya naman po minabuti po ng executive na department na hindi muna, pansamantalang hindi muna ipatupad po ang isang warrant na galing po sa ICC po. Ayun. Okay, let's do the timeline. Ang sabi po ni Sen Tito, hindi daw niya alam na darating si Senador De La Rosa doon po sa botohan nung unang araw. Nagkagulatan. Pero meron po kaming papel po dito eh. Nasaan na ba yun Ito, yan, no? This was signed by the former Sergeant at Arms that at about 2 p.m. that day, the warrant of arrest was shown to the former Senate President in the presence of the undersigned, but copies were not allowed to be distributed. Alam po ba ng mga senador na darating si Senator Bato de la Rosa? Baka po dun sa senador na nagsakay sa kanya, alam na darating. Dahil may sinakyan po na sasakyan ng senador eh. Opo. Alam niyo, inamin naman na po yata kung sino yung senador. Opo, umamin na po si Senate President Alan Peter na sumakay siya sa sasakyan ni Senadora Pia Cayetano. Ayan, finally po, no? Kasi alam na rin naman po namin yun. Kaya nga po hinihingi namin yung CCTV nung pagdating sana. Ang nakita na lang natin pong CCTV, yung takbuhan na lang eh. Hindi na po lumabas yung buong CCTV. So, di ko po alam. Siguro po, dun po sa parte ng mayorya, this is just only my opinion, alam po siguro nila. Kasi nakapag-usap-usap na po siguro. Ayun, okay. May tuturing niyo hubang pugante, Director Matibag, si Senator Bato ngayon? Well, there is a valid warrant from the ICC. Ano po ba yung requirement para mag-iisang pugante? Hindi po ba pag may warrant na valid at hindi ka ma-aresto, hindi ka makuha, hindi alam kung nasaan ka, ang tawag po doon di pa pugante. So baka po with that, yun na po yung kasagutan po sa inyong katanungan po. May active effort ho ba kayo na hanapin siya? Well, mandato po ng NBI na yung mga fugitive from law, tsaka yung po may mga outstanding warrant na sinasabi, na amin pong hanapin. Pero sa ngayon po, we are guided by the DOJ na yung pong kaso po sa Korte Suprema, tinitingnan pa rin po namin yan. Although, as a lawyer, alam po natin na pagka po yung tao na nagtatago from law, may pronouncement po ang Korte Suprema dyan na they cannot afford seek redress or protection from the Supreme Court pagkaganyan po. Ganun po. So, I'm sorry, what does that mean? Ngayon po na meron po silang appeal, meron po silang petisyon dito po sa Korte Suprema at ang Korte Suprema po ay nagkaroon na ng parang resolusyon na dapat magbigay muna ng komento yung parang respondent at 3 araw po yun. At 3 araw pa rin para counter naman yung kanilang komento, yung kabilang komento. So halos 1 linggo po yun, ano? Tama po. And so, kumbaga, when you were here in our show, sabi nga po ninyo, nire-respeto ninyo itong Supreme Court resolution na ito in the meantime so that wala po kayong balak na arestuhin o hulihin si Senador Bato. Tama po ba ako so far? Tama po yun. Yes. Tama po yun. Hanggang ngayon naman po kasi kahit po may pronouncement na ganun, ang Korte Suprema po, maaaring magbago yung pronouncement nila anytime. Sila po ang talagang nagkakaroon ng decision dyan after due deliberation of all the members of the Supreme Court po. At kung si Senador Bato de la Rosa ay mapatunayan, maestablisa na nagtatago
Dahil noong siya'y nasa Senado, alam ng tao, lahat ng tao, kahit ang Korte Suprema na siya'y naroon, ano? Kung siya'y nagtatago, he cannot seek redress from the Supreme Court. I mean, he himself. Pero ang Pero po- nagpetisyon po ay si Senadora Amy, hindi ba? Ang nag-file po niyan, yung lawyer niya mismo, si Attorney Torion eh. So anyway, kung kahit sino man po yung nag-petition niyan, he is the direct beneficiary of whatever the Supreme Court will be the decision. But of course, we will respect kung ano pa rin po yung direction ng Supreme Court. Ang gusto lang nga po sana namin, sana monitor nga natin kung nasaan siya kasi para kung ano po yung maging final outcome ng Supreme Court decision, he is available to accept whatever it is. Balikan ko po yung sinabi nyo na alam natin lahat nasa Senado, and more than that, meron pong resolution yung ating pong Senado na declaring Senator Bato under the protective custody of the Senate of the Philippines. Ano pong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, they took it upon themselves the responsibility to produce Senator Bato to a competent court or a competent authority once his presence is demanded. Pero ngayon po, wala na po siya. So to answer Willard's question, hinahanap po ninyo siya. Well, we're trying to monitor. Pero ang unang-una po natin pwedeng tanungin dyan yung mga personalities na huling kasama niya. Kagaya po ni Senator Robin Padilla. Tapos siyempre po yung atin pong Sergeant at Arms dahil siya yung nakakaalam ng movements and security ng Senado. And of course, Senate President Alan Peter Cayetano being the head of the Senate po. So sa ngayon po, yung hinahanap, lahat naman po, buong Pilipinas talaga naghahanap ngayon sa kanya kung nasaan po siya. I And think talagang Korte Suprema na ang magsasabi kung pugante Tama ba po. siya o hindi. Hindi ba? Tama po, Makulina. Kasunod ng insidente na ito, Director, may pananagutan din ho ba si Senate President Alan Peter Cayetano at si Senator Robin Padilla? Well, ayoko pong pangunahan yung mga authorities to, but it's being studied by NBI together with the Department of Justice and we will consult legal experts on the matter. Pero ang sasabihin ko lang nga, yung factual lang muna that they had the resolution declaring Senator Bato under their protective custody. Ibig sabihin, they are responsible to the security and the whereabouts of Senator Bato. Okay, Director Matibag, nagpumilit nga ba talaga ang mga NBI agents po ninyo? Ang tawag po nila ay volunteer NBI agents. Parang hindi ko alam, what is that? A volunteer NBI agent? Iwanagin po natin, naabutan ko po yung interview nyo pa yung General Aplasca. Yes, po, sir. no? Ang nangyari po dyan, humingi po ng tulong sa amin ang GSIS to secure the premises. Ano po, nung NBI, ng GSIS, pati yung mga tao nila. And we responded to the request of GM Vic Biloso. Ano po. So, ang ginagawa po yung mga nakikitang video na nagdidiril ng pinto, nagaganyan, kasama po sa request niya to assist yung personnel ng GSIS sa nabantayan. Kasi nga po, may tensions napaka magkagulo. Ano po. So, makikita niyo po yung nagagawa ng mga pinto, yung pinapakita niyo pong video, mga naka-ordinary na damit, carpentry. Meron naman po bang mag-a-assault ng ganyan? Ano po. Wala pong assault. Kayo na po nagsabi kanina, balikan niyo po, Ma'am Corina, nung guest po ako sa show na yan, nung umaga na nangyari, hindi po ba? Sabi ko, wala. Stand on po yung order, hindi po ba? So wala po talaga. The presence of NBI in GSIS, let us be clear, GSIS po na premises is upon the legitimate request of the general manager. Kanina narinig ko po, sabi, bakit hindi sa police? Dapat police, hindi po ba? Tama naman po yun. Pero napakasimple po ng sagot. At sinabi ko rin po yan kay General Wick, sabi ko kay GM Wick, sabi ko, boss, bakit hindi tayo sa police para mas marami? Sabi niya, ikaw naman, partner, ikaw nakakilala ko, ba't tatawag pa ako sa police? Ikaw na lang. Kailangan, nag-identify siya ng area, kailangan ko lang body-body system, 9 areas lang yun na pwede nating i-body system together with the Blue Guards. At may text conversation pa po kaming ipapakita niyan pagka lumabas talaga investigation. So, ganun po yung nangyari yan. At hindi po totoo na nagche-checkpoint po ang NBI doon sa premises. Liliwanagin ko na rin po, there are NBI in the premises pero naka-plain clothes po itong mga to, hindi naka-NBI at wala pong baril. Yung po yung sinasabi kong NBI na walang baril. Hindi po sa loob ng Senado. Ano po ito? Sino po itong mga to? Mga intelligence officer that in case Senator Bato lumabas ng Senado, hindi siya para arestuhin. Kung lang siyang arestuhin na nga at hanapin, madali po siyang malulocate. Yun po yung nangyari dyan.
So, walang checkpoint. Wala po, Um, hindi po totoo yan. And sino po yung nagpipilit daw pumasok sa loob ng building na armado? Wala pong gano'n. Ang nangyari nga, tingnan niyo po ha, nung pumasok po sila doon sa area kung saan nangyari nagkaroon ng putukan, pag nakita niyo po yung pictures at nakita ko na po yung initial pictures ng Soko, may dalawang monoblock chair po doon sa area ng GSIS. Yung pong nangyari po to, ayan, that is a common area connecting GSIS premises and Senate. Kasi, let's put it in context na tama po. Yung buong complex na yan belong to GSIS. The building where the Senates are holding their offices ay rented po nila sa GSIS. But there are access doors. Yung access door po dito sa second floor na ito, ang may access po, you can go to GSIS but you cannot go inside Senate coming from GSIS. Nandun po sa may kantin yung NBI agent, kasama po isang blue guard. Sila po ang pumasok pagbukas at yung sinasabi niya, ang tama lang po sa sinabi niya, tinanong niya, nagpakilala, sinabi niya NBI. Dapat nung sinabi po na NBI, instead na nag-warning shot siya, mag-usap tayo. Dapat ganun po, hindi po ba? Nagpaputok po siya, the natural tendency po ng NBI, nagpaputok din kasi law enforcement authority po siya eh. Between OSAA and NBI, sa hierarchy po ng law enforcement, may mas law enforcement authority po ang NBI. Pangalawa pong punto, Ma'am Corina. Nung Monday po na nandiyan kami sa Senate, naka-appoint pa lang po niya na Sergeant at Arms. Hiningi niya po yung numero ko. Sabi niya para magtawagan tayo kung may kailangang coordination. Narinig ko po sa mga interview niya, ba't daw hindi ako nag-coordinate na may operations? Unang-una, kayo na nga po nagsabi, sinabi ko walang operation nung nag-guess ako dyan. So bakit po ako tatawag? Eh wala nga pong operation. Pangalawa, asa niyo yung number ko? Sabi mo umaga pa lang may presence na ng NBI. What is the prudent thing to do? Call you. Di ba? Tawagan ako. Director, ba't may mga NBI dito? Ano ba to? Baka di mo ba? Pangatlong punto, tinanong niyo po siya. Siya na mismo nagsabi, ba't hindi siya nag-coordinate kay General Balba na nandoon lang na siya yung head of security ng GSIS at meron po siyang interview, kausap niya na si GM Wick Veloso. Sinabi na sa kanya ni GM Wick Veloso na may mga NBI nagpapatulong kami. Doon pa lang ultimate, dapat sinita niya. Ba't to NBI, patawag na lang kayong police, palisin natin yung NBI dito. Hindi niya po lahat ginawa yan. So, napakasimple po. Pang-apat po na punto, nakita natin yung video, pinapakita nyo, sabi niya may aarestuhin, nag-gear up, mag-a-assault po. Di ba po, sinasabi, mag-a-assault. Sabi niya, may assault kami. So, ano ang dapat unang ginawa niya? Suspensya na palang may papasok. Dapat yung mga civilians doon, including the media, pinaalis mo, clear mo yung area. Bakit hindi mo clear? Ba't di mo pinaalis? Para makuhaan ng video, yung putukan. Sa dami ng ipinutok, meron po bang isa na sugatan o namatay? Wala po. Mas marami mas nasugatan pa doon sa pagtakbo ni Senator Bato, hindi po ba? So yun po yung mga punto na dapat ipaliwanag, na sagutin. Director Matibag, matanong ko lang, ilan ho sa panig ng NBI ang nagpaputok? Isa lang po. Isa At lang. hindi po, dalawa po, tama po siya ron, 2 to 3. Actually, alisin niya na yung 3 dahil dalawa yung monoblock chair, ando doon yung isang NBI nagbabantay at yung blue guard na kabady na binigay po ng GSIS. Ang nangyari po, pumasok sila sa pinto, nagulat si General Plaska, may tao. Tapos, tayo sino ito? Baba yung baril, yun yung sinasabi niya dahil may baril. Sabi niya, NBI ako. Nagpakilala, ako nga. Nagpaputok na siya ng 3 shots. Ang tendency na law enforcement, nag-warning shot din po siya. Hindi po tinutok sa kanila. Nung nag-warning shot, inisprayan na po. Kaya maraming putok. Yung sinasabi niya, walang intensyong patamaan, baka nga po ang nangyari pa dyan is panic firing. Nung may pumutok, ang tendency, nung gumanti na nag-warning shot, nagpaputok. Kaya ako natanong ko rin kung ilan sa panig ng NBI yung nagpaputok at ilang putok dahil tatanungin ko sana kay Atty. Matibag kung naging proportionate ba yung response ng Senate side dahil may 20 firings ang narinig natin. Saka meron pong lumabas na video doon sa, okay lang po, banggitin ko yung kabilang istasyon, sa TV5. Yung pagkatapos nung tumakbo na pababa po yung tao na yun, hindi po yung nahuling nagpaputok, just to make it clear. Pabalik ako po mamaya yan. Nung bumaba po doon sa, meron po siya ka declaration, pinutokan kami, referring doon sa kasama niyang gan. Pumasok sila bigla.
So ano ibig sabihin po pumasok bigla? Sila ang pumunta papuntang GSIS. Kung gusto mo lang i-secure yung mga senador at yung Senate, bakit kailangan mong tumawid? Pwede namang naglagay ka ng pwersa rin sa mga point of entry. Andyan ang Marines, may PSPG kayo, ang usahan ninyo, hindi po ba? Pero pumasok eh. So, it created an opportunity. For what? I don't know. Meron silang means, may motive sila, created the opportunity. And I'm going to opportunity. Lumabas po sa inyong online news. Mismo yung asawa ni Senator Bato nagsabi na that Senator Bato took advantage of going out of the Senate dahil dun sa putukan. So hindi po ninyo ikinakaila na itong nahuli na driver daw ng NBI ay talagang taga-NBI? Babalikan ko po. Sinabi niya, wala po kaming denial na sinabi. Ang hindi kami nagpo-pronounce nun, I validated it first. When I validated it, ang una po titingnan natin, Ma'am Corina, records of employees ng NBI Regis. Tama po ba? Yes, sir. Negative. Wala po siya ron. Inimbestigahan ko yung tao ngayon, yung mga tao, yung OCCD namin. Lumalabas, volunteer nila yon, force multipliers. Ang aming pong mga ahente, pwede silang may inahandle na kanilang volunteer. At the same time, mga assets po yan. Ibig sabihin, sila yung nagbibigay ng information, tumutulong sa operation. At that time, he is the assigned driver na nag-drive sa kanila po. Opo. Pero yung mga Kaya po siya nagpaputok, bumalik, kaya po siya bumalik, yung pong nagpaputok, yung kanyang bag, kung saan nakalagay yung gamot at bala na isang magazine, ng 556 niya, na iwan. At doon po siya nahuli pagbalik. Kung may intention, kung yung po mismo nagpaputok, pagpunta, hindi na po babalik yun doon. Actually, meron po kaming text exchange message pa nung aming ahente at nung blue card ng GSIS na pakialalayan mo yung tropa dyan, kukuhain lang yung naiwan kong 511 na bag. okay, pero Sabi yung po, nagpaputok po sa panig ng grupo nito ay talagang... NBI agent po, na-identify ko na po siya, may statement na siya, at katunayan sa Lunes po, ang CIDG will have complete access to our personnel na pumunta dyan, pati po yung aming findings. May spot report na po kami yesterday morning pa lang. Hindi ko sila pinauwi and hindi po nila natapos yung spot report po. So, nila.